ay kung pwedeng ulitin ko at dagdagan para mas maunawaan po natin. Kasi yung topic na to is siguro po, to be honest, kasi dati po naririnig ko yung katagang pagpapakumbaba ni Jesus, kung paano po nagpakumbaba si Kristo ay dapat ganun din po tayo, kung saan nun, sabi ko, okay, sabi ko nagpapakumbaba si Jesus Christ, pero nung pinag-aralan ko po ang ganyang salita or itong topic na ito is mas naunawaan ko po yung bakit sinasabi ng Biblia or bakit sinasabi nila na ah, kung paano nagpakumbaba si Kristo at dapat ganun din po yung pagpapakumbaba natin bilang tagasunod niya. So bago pa tayo magdigdip sa mga susunod na talata, ay basahin muna po natin yung verse 1 and 2. By the way po, yung Philippians 2, verse 1 to 11 po is ano po to, nahahati po to sa tatlo. Yung verse 1 to 2, ito po yung exhortation ni Pablo para po sa mga taga-Pilipos. And then po yung verse 6 to 8, yan po yung humiliation of Christ, kung paano po nagpakumbaba si Kristo or si Jesus Christ. And in verse 9 to 11 po, dun po natin makikita kung paano po siya itinaas at itinaas ng Ama si Kristo after niya po magpakumbaba. So sabi po dito in verse 1 to 2, sabi dito, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang aking kagalakan or ang kagalakan ko, magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at sa layunin. So kung mapapansin niyo po, bakit ganito yung exhortation ni Pablo sa first two verses ng chapter or ng chapter 2? Di ba po ang letter na ito ni Pablo ay para sa mga mananampalataya na. So mga believers po yung recipient ng letter niya in Philippi. So he is expecting na itong mga taong to o itong mga receiver ng letter niya is nauunawaan na yung ebanghelyo ni Kristo. So kapag po ang isang tao ay mananampalataya o isang mananampalataya ay naunawaan at tinanggap niya yung ebanghelyo ni Kristo, automatically he will be the partner of the gospel. And if you are a partner of the gospel, ay dapat mamuhay ka na nga ayon sa ebanghelyo ni Kristo. Somehow these first two verses is related dun po sa last part, yung chapter 1, yung napag-aralan po natin na life worthy of the gospel. 'Di ba po yung kung paano po ba yung mga mananampalataya ay mamuhay? Ano po ba yung naaayon na pamumuhay ng mga taong nananampalataya na kay Kristo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan, sabi dito, hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu or pagsasamahan dahil sa banal na espiritu at hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? So kapag po pala maganda ang samahan ng isang iglesia or kapag po ang isang iglesia ay yung members o yung tao sa loob ng isang iglesia ay mayroong malasakit sa isa't isa, ay or yung mga tao sa loob ng iglesia ay may nagkakaunawaan po sila, ito po ay dahil sa banal na espiritu. So paano naman po kapag ang isang iglesia ay hindi nagkakaisa? So walang pangunawa, walang malasakit sa isa't isa, ano po kaya maaring dahilan? Bakit walang pagkakaisa? So sabi po dito ni Pablo ay may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu. So nangangahulugan lamang po na kapag ang isang iglesia ay may iisang isip, may iisang layunin, may yung nagkakaunawaan sila sa isa't isa, mayroong pagpapakumbaba sa isa't isa, nangangahulugan po ang banal na espiritu ay nasa kanila. So malinaw po ang sabi dito ni Pablo. So kaya nga sabi dito ni Pablo na magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. So ito po ay tumutukoy dun sa mga leaders ng itong dalawang leaders na nagbabanggaan sa Pilipos, yung dalawang leader. Kaya kumbaga yung letter dito, yung exhortation, the first two exhortation ni Pablo dito is
he expecting na dapat ganito yung pamumuhay nyo na. Dapat kayo nagkakaisa na. Dapat mayroon kayong pang-uunawaan. So ganito yung ini-impose dito ni Pablo in verse 1 and 2. Sabi naman dito po in verse 3 and 4, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghangad na maitaas ang sarili. Sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan ng iba. So bakit ganito yung exhortation dito sa part na to ni Pablo? Bakit niya inatasan ang mga kapatid sa Pilipos na sila'y magkasundo na at magmahalan? At kailangan nilang magkaisa sa iisang isip at layunin. So sabi niya pa dito, huwag niyong isipin ang mga sarili. Dahil ang naging problema sa church, kung ating babasahin sa next verse dito sa chapter or verse 19, sabi dito, in Philippians chapter 2 verse 19 to 20, sabi niya dito, umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. So kitang-kita natin mga kapatid kung bakit sinabi ni Pablo na huwag na lang sarili mong kapakanan ng isipin niyo, kundi ang kapakanan ng iba. Sabi nga ni Pablo na wala siyang nakitang nagmamalasakit sa kanila ng totoo. Ang iba ay sariling kapakanan ang iniisip at hindi ang kapakanan ni Kristo. So ganun po yung kung bakit ganun yung exhortation ni Pablo. Sabi niya pa din dito, sinabi din ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anumang bagay para sa makasariling hangarin. Kumbaga sariling ambisyon. Nasabi ni Pablo na huwag gumawa ng sariling hangarin o mag-ambisyon ng sariling hangarin sapagkat ito ay isang halimbawa kung paano itinataas ang sarili dahil sa sariling hangarin. So kung babalikan po natin yung verse 1 to 2, or verse 1 to 4, nakikita po natin dito na wala talagang, kumbaga, sa iglesia ng Pilipos or sa Pilipay ay kahit matured na sila, let's say, kasi matagal na silang Kristiyano hindi po talaga maiwasan sa loob ng isang iglesia na hindi talaga magkaisa sa isang layunin. So hindi naman sasabihin ni Pablo na wag lang isipin niyo yung sarili niyo. Kasi merong mga nag-aambisyon dito sa loob ng dito sa loob ng Pilipos. So sabi dito, malinaw dito na huwag kayong gumawa ng mga bagay na maitaas ang sarili. Pangalawa, sabi niya, huwag kayong magnais ng sariling hangarin o sariling kapakanan ang iniisip. Dahil nakita nga natin na may mga nangangaral po doon, di ba? Kung babalikan po natin yung mga first 2 weeks ng ating Bible study sa Pilipos is nangangaral po doon, may mga nangangaral doon sa Pilipos na yung sarili lang nila ang gusto nilang maitaas. Kumbaga, they are sharing the gospel, pero yung pinaka-purpose is para malamangan nila si Pablo. Wala yung puso. Kumbaga yung sariling hangarin, let's say for example ako, gusto ko mag-lead ng, let's say for example ganito, gusto ko mag-lead ng midweek, gusto ko magsalita lang sa unahan, gusto ko lang mag-sermon, kasi ang purpose ko is not to share the gospel. Hindi ko gusto na spread talaga yung kung ano yung gospel. Magsasalita ako para lang maitas yung sarili ko. Masabi ko lang na magaling ako dito kay pastor. Parang something like that. Ganun yung ibang tao dito sa Pilipos na nangangaral sila. Kasi that time si Pablo, na-mention na namin to na that time kasi si Pablo, kilala po talaga siya. As in, kilala si Pablo na tagasunod ni Kristo. Magaling siya magsalita. Magaling siya mag-share talaga ng gospel. Kaya itong iba dito, ang purpose nila is maangat lang. Kumbaga masabi lang na mas magaling ako. Magaling ako dito kay pastor, magaling ako dito kay brother. Parang ganun, wala yung sa puso. So ganun. Kaya kung tayo man ay, yun sabi ko, kung tayo man po ay magmi-ministeryo o kung tayo man magkakaroon ng ministry, hindi po kompetisyon.
Yung ministry po, hindi po yun kompetisyon. Kasi kung ititreat natin na yung ministry natin, let's say for example, maghahayag ako, mag-soul winning ako, magba-Bible study ako, magpe-preach ako, magsusong leader ako, it's not a competition po. Hindi competition ang ministeryo. Hindi mo tatayo ka sa unahan or gagawa ka ng isang ministeryo sa loob ng isang iglesia, hindi dapat yung sarili mong maitaas. Wag mong isipin na mas magaling ka sa iba. Malinaw po kung babalikan po natin yung ano dito. Ayan, sabi dito, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Yung may kumbaga may interest tayo, may self-interest po tayo na gumawa lang ng ministeryo or humangad na maitaas ang sarili. So kapag ganito po ang nasa loob ng iglesia, pwede ko pong balikan or kapag meron sa loob ng isang iglesia na ang iniisip is maitaas, maghangad na maitas ang sarili or may sarili ng hangarin, pwede ko pong ibalik dito. Hindi mabuting pagsasamahan. Wala sa kanya ang banal na espiritu ng Diyos kasi ang purpose niya is mataas lamang sarili niya. So, ganun po yung exhortation ni Pablo in first 4 verses ng tawag nito, first 4 verses ng Philippians 2. So, sabi nga dito is, sabi ko nga pong kanina, nangangaral sila dahil sa pagmamahal. So, hindi naman lahat ng taga-Pilipos ay, kumbaga yung purpose nila is just to maitaas lang. So meron naman talaga yung legit na masasabi natin na legit yung ministry nila na makapaghayag ng or makapagpangaral ng magandang balita. At alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit, take note of the term, naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. So nawawala yung pinaka-essence nung pag-share ng gospel. Kapag umiral yung inggit sa puso ng isang tao sa loob ng iglesia, hindi po siya sinasamahan ng banal na espiritu. Kasi alam po natin yung inggit is kasalanan po yun. So ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo, ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginawa nila or dahil sa ginagawa nila. So,